Eden, pautang naman ng biryani, 2 pack. O sige. Diyos ko, ano ba to? Ay, wala. Hoy! Umalis ka nga dyan! Diyos ko, ang baho mo! Oh, baka masagi mo ako, ha? Eh, saka na lang nga. Hoy! Naku! Ma! Ah, ano yung tsura na itong lugar mo? Sinasabi ko na nga ba eh. Yung dating prinsesa, buhay reyna, eto na ngayon, nasa karinderyang pipitsugin. Ma, Ano? nandito ka lang ba para laitin ulit yung pamumuhay ko? Sayang naman yung customer ko kanina, oh. Pera na sana, kaso pinaalis mo. Ganon ka namang hinayang. Samantalang dati, kung maglustay ka ng pera ng anak ko, ganon na lang. Ang sarap ng buhay mo, pa-shopping-shopping. Oh, ngayon, sa 2 tray na, ano ba yan? Nanghihinayang ka. Eh, nang hirap sa'yo eh. Oportunista. Akala mo, forever na buhay reyna ka, no? Ma, hindi naman sa ganun, ma. Tayo naman, di ba? Hindi natin inaasahan na mawawala pala si Renz ng ganun kadali. Ganon kadali. Sandali pa nga lang nawawala eh. Parang hindi ka na nagluluksa. Oh, kung nakinig lang sa akin ng anak ko noon na kumuha ng maayos-ayos na babae, eh di kahit mabiyuda siya, eh di siguro maayos ang tayo, eh ikaw palibasa kung saan ka pinulot na basurahan. Ayan, ganyan ngayon. Balik ka sa dating buhay mo. Ma, nagsisikap naman ako dito eh. Hindi naman ako totally umaasa kay Renz. Isa pa, ito nga, nangutang ako ng pampuhunan para makabangon ako ulit. Pampuhunan, makabangon, alam mo, kahit ilang taon ka pa dito, hindi ka aasenso sa klaseng ganito. Naintindihan mo? At saka, alam na ng mga tao kung anong klaseng babae ka na pera lang hinabol mo sa anak ko. O ngayon, tingnan ko kung makakuha ka pa ng panibagong asawa na totoo sa'yo. Mas sumusobra naman po kayo sa mga sinasabi niyo. Parang masyado niyo nang minaliit yung pagkatao ko. Ano pa nga ba? Talaga naman maliit ang pagkatao mo. Anong ine-expect mo sabihin ko sa'yo? Ma, kung hahantong lang to sa away yung usapan natin, pwede ba umalis ka na lang? Tayong dalawa kahit kailan hindi nagkasundo. Kahit kailan talaga, simula't simula, nag-aaway tayo. Anong tingin mo? Ma, pasensya na talaga ha. Pero kailangan nyo nang umalis. Marami na pong nagpipila na customer dun sa labas. Sa laban natin dalawa, sinong panalo? Di ba ako pa din? Kasi mas mayaman pa rin ako sa'yo. Eh, ikaw. Saan ka kaya pupulutin? Ano ba to? Oh. Te, ba't ka naiyak? May nangyari ba? Si Aryan, Bakit? Patingin nga. halos ng mga pinagkakautangan ko, sabay-sabay sila nagbigay sa akin ng demand letter. Tapos yung iba pa, balak pa akong ipabarangay. Alam mo yun, nahihiya na ako sa kanila eh. Hayaan mo, te. Tutulungan kita. Hanap ako ng paraan. Hanap ako ng trabaho, kahit dobling trabaho. Tapos tutulong din ako dito sa tindahan mo. Huwag kang umiyak. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Pasensya ka na ha. Alam ko hindi mo naman dapat danasin tong buhay na ganito eh. Na dahil to sa akin lahat. Hindi mo naman kasalanan eh. Wala kang kasalanan. Eh, hindi naman inaasahan na si Kuya Renz mamamatay sa barko. Wala kang kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo, ha? Malay mo! May hulog ng langit. May swerteng dumating sa atin, di ba? Tayo mo wala ng pag-asa. Mabait pa rin si Lord. Kasi mabuti naman tayong tao eh. Di ba? Alam mo sa sarili mo, mabuti kang tao. Itong problema na to, saglit lang to dadaan sa atin. Tsaka utang lang to. Masyado tong mababaw para yung loob mo ay panghinaan. Salamat, Ariana. Anong umiyak? Yaan mo na. Suswertehin din tayo.
Teka lang. Oh, sino minatawag? Sino ba yan? Hindi ko alam number lang eh. Teka, Sagutin mo, malay saglit lang. mo. Hello? Po. Sige po. Pupunta ako dyan. Sige po, bye. Sino daw? Bakit daw? Hindi ko alam eh. Baka may sasabihin, hindi ko alam. Kailangan daw eh, importante. Ah, sige nate, puntahan mo na yan. Ako na mag-aasikasa dito. Salamat Ha? talaga ha. Mag-iingat ka dito. Asikasuhin mo dito Oo, ha. ako bahala. Tawagan mo ako kung may problema. Opo. Sige po. Ingat ate ha. Sige. Balitaan mo ako. Oo. Excuse me po, ma'am. Ako po yung tinawagan yung kanina sa telepono. Oo. Miss Eden? Opo. Miss Eden. Miss Eden, buti na lang nandito ka na. Opo, pero pasensya na po, mama. Hindi ko po alam tong company na to eh. Wala po akong kakilala dito, pero bakit yung po ako pinapunta? Totoo yan. Siya nga pala. Gusto ko lang sanang ipaalam sa'yo ng personal na yung asawa mo, Asawa buhay ko? pa. Buhay pa? Si Mr. Renz Layog. Tama Opo. ba? Siya yan? Opo, asawa ko siya. Opo. Eto yung nangyari kasi. Yung asawa mo, napadpad dun sa resort ko sa ibang bansa. Nakita siya ng mga tao ko, kaya agad-agad nila akong tinawagan. Kaya, total nasa akin naman siya. Tinulungan ko na rin dahil mukhang nawala yung memory niya. Kaya, medyo natagalan ako sa pagpapaalam sa'yo. Pasensya ka na. Ha? Maraming salamat po ha. Kung ganun man, salamat po sa pag-aalaga sa asawa ko habang nasa iyo. Akala po namin wala na siya eh. Nako. Salamat po. Tama na. Isa pa, si Renz, kaya nalaman ko yung pangalan ng asawa niya dahil una niyang binabanggit yung pangalan mo. Kaya agad-agad kong pinahanap sa mga tao ko. Kaya, eto tayo ngayon. Nandito ka. Nasa po yung asawa ko ngayon? Renz? Renz? Eto na siya. Renz. Buhay ka. Buhay ako. Salamat po. Ano naman yun? Siya nga pala. Mauna na ako ha. Dito muna kayo. Mag-usap kayo. Magkwentuhan kayo. Mukhang miss niyo yung isa't isa eh. Sobra po. Salamat po ulit. Wala Salamat naman. ulit, Yvette. Mahal, hindi ako magpaniwala. Alam mo, ako din eh. Eden, sobrang takot ako nung lumubog yung barko. Akala ko, akala ko mamamatay na ako tapos hindi na kita ulit makikita. Pero himala talaga na mapunta ako dun sa resort ni Yvette. Tapos maraming tao yung tumulong sa akin. Tapos, mahabang kwento pero ang importante, andito ako, ligtas ako, bumalik yung memorya ko. Eden, may makukuha akong grant sa cruise ship na pinagtatrabahuan ko. Makakapagsimula tayo ulit. Sige. Anak! Totoo nga pala yung chismis na buhay ka! Akalain mo yun? Miss na kita, anak. Miss na kita. Umuwi ka na ng bahay. Mabuti nga man, nabuhay pa ako eh. Buti na lang talaga, sa awa ng Diyos, hindi ako namatay dun sa aksidente sa cruise ship. Kaya may makukuha akong grant, panimula namin ni Eden. Bubukod na kami. Ha? Bakit panimula nyo ni Eden? Dapat sa akin yun. Akong nanay mo. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago, ma? Hanggang ngayon, pera pa rin yung nasa isip mo. Kaya hindi ako magtataka kung ano yung mga ginawa mo kay Eden habang wala ako. Oras pa lang na dumating ang anak ko, talagang nabilog mo na yung ulo mong babae ka. Ma, hindi ganun. Oh, Wala akong sinabi sa kanya na paninira laban sa'yo. edi magiging prinsesa ka na uli. Ma, alam ni Renz. Alam ni Renz lahat ng ginagawa mo sa akin dati pa. Nagtitimpi lang siya. Humahanap siya ng tiyempo, pero siguro ito na talaga yung oras. At lahat ng pera na pinapadala ko, sa'yo napupunta. Ano sa'yo napupunta? Pang gastos namin. Sa'yo lang napupunta. Yang asawa mo nga ang sobrang gumastos. Kung ano-anong binibili.
Mamatagal akong nagtiis sa ugali mo tuwing nasa barko yung asawa ko. Panay yung panlalait mo sa akin, pamamaliit mo sa akin. Tiniis ko yun lahat. Pero ngayon, hindi na yun mangyayari. Dahil andito na ako. At hindi ko na rin hahayaan lahat ng kasamaan mo gawin sa asawa ko, ma. Grabe ka. Ganon. Ganon na pala ngayon ang sitwasyon. Talagang impacta kang babae ka. Mula nung dumating ka sa aming mag-ina, ganito na naging relasyon namin. Sige, Renz, mamili ka. Yung asawa mo o akong nanay mo? Hindi ko kailangan mamili, ma. Teka na, Eden. O tingnan nyo, mahal, Arian. Pang-limang branch na natin itong inopen natin na restaurant. Kaya masaya ako sa'yo, ate. Kasi di ba nung dati lang, lagi kang malungkot, umiiyak, problemado dahil sa mga utang. Lalo-lalo na nung akala mo patay na si Kuya Renz. Kaya nga, hindi ko inaasahan na may milagrong darating sa atin. Kaya lahat ng to, deserve mo. Kasi hindi ka sumuko, lumaban ka kahit hirap ka na. Totoo yan, Arian. Kaya nga sobrang proud na proud ako dito kay Eden kasi maalaga, mapagmahal. Ano pa bang hahanapin ko? Sus, ikaw talaga. Pero Totoo naman. mas masaya kami para sa'yo kasi nakagraduate ka na. Tignan mo, sabay nating isa-celebrate dito sa bago nating na-open na restaurant, yung graduation party mo. Ako, thank you talaga, ate. Pero kahit naman hindi na tayo mag-celebrate eh. Naku, ano ka ba? Maliit lang yun na bagay. Eden. Ayan. Napadaan lang ako. Hingi sana ako ng pasensya sa inyo. Palimang branch nyo na to. Hindi nyo na ako naalala man lang. Ma, sa totoo niyan, napatawad na kita. Pero yung ginawa mo kasi, sobrang bigat. Sobrang sakit. Para sa akin na anak mo, yung ginawa mong ganun. Tapos, pinaranas mo pa yun sa asawa ko? Ganun kasama, ma? Pasensya ka na. Nakarma din naman ako. Kita mo, ganito na lang itsura ko. Yung dating buhay ko na masarap, na-scam ako nung isang amiga ko. Nagkalubog-lubog na din ako sa utang. Sorry po kung yun yung nangyari sa inyo. Pasensya din po kung talagang dumayo po kami sa inyo. Ayaw lang din po namin kasing makasama ka na. Gawa ng, ayun nga, gusto mo ipaghiwalay kami ng asawa ko. Tsaka siguro, ma'am, mabuti na rin na hindi tayo magkakasama sa iisang bubong. Kasi hindi ko alam kung ano pa pwede mangyari sa takbo ng utak nyo. Naiintindihan ko naman, Renz. Ma, gustuhin ko man na magkasama tayo ulit. Pero siguro hindi na muna ngayon. Napatawad naman kita. Alam ko po, matanda na kayo. Tsaka, kailangan nyo na makakasama sa bahay at titingin sa inyo. Pero sa tuwing maaalala ko po kasi yung panahon na struggle yung kapatid ko, hindi ko po may masang hindi magpaninigalit sa inyo. Naiintindihan ko naman lahat ng sinabi mo. Kaya gaya ng sabi ko, napadaan lang ako. Renz, kung sakaling dumating yung panahon na kailangan mo ng nanay, alam niyo naman kung saan ako pupunta. Dito lang ako. Paano? Papaalam na ako, ha? Sige, ma. Congratulations ulit sa inyo. Ingat po. Sige.